Ang mga pekeng Facebook account at hindi lehitimo o tunay na profile ay nagbibigay daan sa iba't ibang masamang gawain tulad ng pang-aabuso, panloloko o scams at pagkakalat ng hindi totoo o mapalinlang na impormasyon. Sa pagkakaroon ng mga pekeng Facebook accounts, madalas na nagiging mas madali ang pagkalat ng pekeng balita, panggugulo o pambubuli online at maaaring magdulot ng banta at hindi pagkakaunawaan sa online community, lalo na kung ang account ay gumagaya sa totoong tao. Alamin natin kung paano nga ba maging maingat at mapanuri sa mga social media platforms upang maiwasan ang mga peking account na ito at mapanatili ang seguridad at integridad online. Dito lang sa MIL 101. Ngayong umaga sa ating MIL 101 ay ibabahagi ko naman sa inyo kung paano nga ba makilala ang mga peking FB accounts, lalo na marami sa atin ay gumagamit ng platform na ito. Sa maraming mga pananaliksik for the last 2 years, pasok lagi sa top 3 ang Facebook sa most viewed websites ng mga Filipino. Kaya naman, syempre, marami po talaga sa atin ang hindi maiwasang naluloko po sa paggamit ito. At paano natin matutukoy ang fake Facebook account? Syempre po, marami pong mga factors at mga paraan para po tayo ay makapansin kung ang account nito ay peke. Una po rito, suriin ang pangalan at profile photo. Kung minsan, makikita po natin mismong picture ay parang talaga bang siya to? Yun yung unang tanong natin eh. So may duda na agad tayo or hesitation. At kapag may hesitation tayo, magandang magkaroon pa rin tayo ng mabalisang pananaliksik. Lalo't kung hindi naman tugma yung pangalan at yung mismong profile photo. Yung iba naman, wala talaga nakalagay na profile photo. Pangalawa, tingnan ang timeline ng account, lalo't kung 3 days ago lang ginawa yung account, o kaya naman ay puro pictures pero madalas pixelated, o kaya naman ay alam mong kinuha lang sa website yung picture na ito. Kung may duda ka pa rin, sunod mong tignan, suriin ang friends list. Makikita po natin dito, either kung may mutual friend po tayo, or wala, o kaya sino yung mga fina-follow niya, kung mga friends niya ay parehas sila ng mga likes and dislikes at kung ano pa yung mga nakikita nating mga inconsistencies, which is the next step. Tingnan yung inconsistencies sa account information. Lalo't kailangan natin makita kung ito ba ay tungkol sa ganitong klaseng field, yung kanyang pagtatrabaho, o kaya something na yung field na kanyang mismo pinagtatrabahuan ay talagang malaking source ng pagkakaroon ng scam o yung panloloko, kaya mag-ingat po tayo. At sa uli, tingnan din natin kung may verification badge. Although hindi naman po lahat talaga tayo ay may verification badge o yung blue check na makikita natin sa may right side na mismong pangalan online sa Facebook. Pero maganda rin po na sa pamamagitan ng mga paraan na ito ay mas magiging vigilant tayo sa kung itong profile na ito ay totoo o hindi. And our call to action on this matter is i-report po natin yung mga ganitong klaseng mga accounts para syempre maiwasan na rin yung ibang mga kababayan natin at mga gumagamit ng social media accounts na maloko rin sila. Pero ito naman mga ka-RSP, kaugnay pa rin na usapin natin kanina, bukod kasi sa fake Facebook account, ay nauuso rin yung mga peking website na ginagamit sa pang-i-scam. Para pag-usapan naman ito ay makakasama natin at makakausap si Sir Mark Anthony C., isang law student na naka-experience na makaklik ng isang fake website. Good morning, Sir Mark. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, This is Profi. Alright, Mark. Good morning, Fifi. Ayan, Mark, isa ka sa mga naka-encounter ng fake websites. Baka pwede mo naman i-share mo sa amin yung experience mo dito. At ano ba yung klase ng link na napuntahan mo at ano-ano ang mga nilalaman nito? Fifi, mahilig kasi ako magbasa ng mga balita online. So pagbukas ng aking computer, pagka-connect ko sa internet, nakikita po kagad kasi doon yung mga news feeds. Na-curious po ako kasi nakita ko yung title ay End of His Career. Tapos ang larawan o yung picture ay kay Senator Robin Hood Padilla. Nung pagka-click ko, syempre interesting siya. Nagulat ako na meron siyang recorded video. At ang nag-interview sa kanya si Tito Boy Abunda. Siyempre, pag nakita natin sikat yung tao, may interesting para basahin. So ako, ang ginawa ko, pinanood ko siya. Tapos, binasa ko yung mismong article. Kaso nagtaka ako, bakit nakaputol yung nakasplice yung video. Tapos,
nakita ko kasi website siya ng CNN Philippines. So ako, iniisip ko kagad, totoo kaya ito? Tapos, tinignan ko talaga mabuti kung totoo yung mismong website hanggang sa makarating ako sa dulo. Eto naman, ang ginawa ko, nag-click ako ng nag-click. Nagtaka ako bakit parang iba yung URL niya. At napaisip ako, teka, parang peke yata tong website na napuntahan ko. Pero nakakapagtaka kasi, naka-stream kasi siya dun sa mga legit na website. So nakahalo siya. Nakatag siya as ad. Kaya ako talaga, nag-worry ako na, naku, parang biktima ako ng peking website. Okay, syempre yung naging factor para mapansin mo na talagang ikaw ay na-fool ng certain website nito is through the hyperlink mismo or the link mismo. So, anong tingin mo ang pwede pang gawin na ating mga ka-RSP para malagay nila sa utak nila, okay, ito yung palatandaan ko na ang website o link na ito ay peke? Ang una nating tatandaan, hindi 100% kapag nasa online tayo ay safe tayo. Yun kagad ang dapat nasa utak natin. Kasi anytime, pwede tayo maka-encounter ng mga gaya nito, fake websites. At ang susunod natin na titingnan, matuto tayo mag-research. Gaya nun, ang nakita ko nga CNN Philippines. Pero yung pagtingin ko sa URL niya, hindi naman yun ang URL ng CNN Philippines. So, red flag na po talaga yun dahil ibig sabihin nun, pwede tayong ma-hack o ma-compromise yung ating data once na na-click natin yung mga links nun. Tapos, syempre interesting yung topic. Kasi dun sa video gaya na napanood ko, patungkol siya sa paano kumita ng mabilis na pera. Maraming mga Pilipino syempre gusto easy money. So kapag hindi tayo nag-iingat, may mabibiktima po talaga tayo. At yung mga links nito, lagi siyang nagpo-proceed na kinakailangan maglagay tayo ng mga information natin kagaya ng birthday, email address natin, ultimo pati password na pwedeng ma-compromise mismo yung ating pong security. Okay, napansin ko rin kanina nung kinukwento mo sa amin na ikaw ay andun sa website na yon. Ano ba to? Dapat ba hindi na ako masyado mag-click on different ads basta-basta? Or what should I do? Ang kinakailangan po talaga natin gawin ay kapag na-click po natin yon, huwag po kagad tayo maniniwala, lalo nang hihingi po ito ng mga private information regarding us. Kasi po, ang mangyayari kapag nailagay na natin at peke nga po itong website na ito, mako-compromise yung ating data at pwedeng gamitin ng mga masasamang tao sa pag-create na lang ng iba pang accounts at magugulat na lang tayo, baka mamaya may utang na tayo sa bangko dahil na-compromise yung ating pong mga data. So, doble ingat lang po talaga. At kung sakali po na nakakita tayo ng ganito, huwag po tayong mahihiyang i-report para po magsilbi pong reminder sa iba po rin pong tao at hindi sila mabibiktima. Alam mo yun, parang di mo alam hanggat hindi mo pa na-experience, parang tsaka mo lang marirealize na talagang pwede ka pala ma-hack. Siguro, paalala na lang sa ating mga ka-RSP sa pagiging maingat at syempre pagiging vigilant sa paggamit ng social media. Tama po. At gaya po nung aking nabanggit, huwag po tayong basta-basta na naglalagay ng mga input or data kasi po ang mga hackers ngayon, kapag nalaman po yung mismong birthday natin, yung ating middle name, kasi kumpleto pong itatanong yun eh. At yung sa sinasabi po kasi na easy money, too good to be true po yun. Hindi po siya talaga totoo, kaya dapat hindi po talaga tayo naniniwala doon. At gaya nun, nilalagay natin yung mga numbers natin. What if kasi may mga tao na kung ano ang kanilang email address, consistent yung kanilang password. Paano kung bank account natin ang nailagay natin na email at passwords? So, compromise na po talaga yung ating mga information. Alright, on that note, thank you so much, Sir Mark, sa pagbabahagi sa amin ng inyong karanasan. For sure, ay malaking tulong ito para mas ma-raise pa yung awareness sa ganitong klaseng mga issue. And of course, good luck din sa iyong journey sa pagiging isang law student. Alright. Thank you so much. Maraming salamat po, Pipi.